Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 1056. Si Daryl ay nasa masamang pakiramdam dahil sa Dragon Essence. Lalo siyang nagalit nang umakyat si Fred sa kanyang upuan sa kabilang banda, nagsimulang umiyak si Bobby. Nanginginig ang boses niya habang sinabi, "Kapatid Fred, kailangan kong gumawa ng kagyat na gawain kahapon. Paumanhin, tutulungan kita sa takdang aralin ngayon." Natatakot si Bobby sa mga mapang api sa paaralan. Kaya't hindi siya naglakas loob na pigilan ang iba pang mga mag-aaral sa kanilang paligid ay mukhang walang malasakit si Bobby ay binubuli araw-araw. At nasanay na sila ang mga mag-aaral sa klase ay inaasahan kung ano ang susunod na mangyayari ang ilang mga batang babae ay naglabas pa ng kanilang mga cellphone upang kumuha ng litrato. PQ. Isinumpa ni Fred. Sa palagay mo magandang palusot iyon. Hindi ko naibigay ang aking takdang aralin ngayon at sinabihan ako ni Miss Renee sa umaga. F***CK ikaw. Hindi ko ito madaling bitawan ang SD. Bumaba sa lahat at maglibot sa silid-aralan tulad ng isang aso. Baka bitawan kita kung nasiyahan ako. Ano? Si Bobby ay nakaramdam ng pait. Ngunit nakiusap siya, "Kapatid Fred. Huwag nating gawin ito. May wish ka ba sa kamatayan?" Sinipa ni Fred si Bobby. "How dare you bargain with me?" Pagkatapos, itinaas ng husto ni Fred na sampalan ang ulo ni Bobby. Si Bobby ay mabilis na umatras at tinakpan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay. Sampal. Ang sampal ni Fred ay hindi nagawang tumama sa ulo ni Bobby. Sa halip, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa braso. "Si Daryl yun. Alisin mo ang iyong paa at linisin ang aking upuan." Malamig na sinabi ni Daryl sa hindi mabagal na tono. "Ano?" Natigilan si Fred habang nakatitig ng mabuti kay Daryl. Galit na galit siya. Iniunat niya ang kanyang daliri at itinuro ang mukha ni Daryl. F***CK ikaw. Ano ang sinabi mo? Ang bagong batang ito ay ballsy. Ang lakas ng loob niyang hamanin ako. Wow! Ang isang buong silid-aralan ay nasa isang kaguluhan. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Derry, nagulat sila. Baliw ba ang batang ito? Inaaway niya si Fred sa kanyang unang araw. Medyo maayos na ang pamilya ni Fred off at maimpluwensyang sa One High City. Siya rin ay mahusay sa lahat ng mga gangsters sa paaralan. Sinasamba nila siya bilang kanilang ringleader. Si Daryl ay isang transfer student lamang na hindi niya dapat ginawa iyon. Panoorin ang mga salita mo. Bukod, alisin mo ang paa mo sa akin. Malamig na sabi ni Daryl. Kinamumuhian niya ito nang ituro sa kanya ng iba. Halos masundot ng daliri ni Fred ang mukha ni Daryl. "Fuck you. You deserve a beat." Umungol si Fred. Susuntukin na sana niya si Derry, gayunman, dahan-daang iniunat ni Daryl ang kanyang kamay at isinukbit ang palso ni Fred. Galit na sigaw ni Fred habang sinusubukan nitong kumawala mula sa paghawak ni Daryl, ngunit laking gulat niya nang mapagtanto niyang may humawak sa kanyang kamay sa isang mahigpit na hawak. Hindi siya nakalaya ang batang ito ay hindi ganoong kagaling makapangyarihan, ngunit bakit siya napakalakas. Biglang, ang isa sa mga tagasunod ni Fred ay tinuro si Daryl at sumigaw, "Boy! Kilala mo ba kung sino ang nasa harap mo?" "Si Fred Young, Master Fred, siya rin ang aming pinuno ng klase." "Paano mo siya hinahamon?" Ang nasabing tagasunod ay tiningnan si Daryl ng mapanghamak. "Dahil bago ka, palayain ka namin kung taos-puso kang humihingi ng paumanhin na hindi maunawaan ni Brother Fred na maunawaan." Gayunpaman, hindi man lang siya tiningnan ni Daryl. Muli niyang binalingan si Fred at malamig na sinabi, "Til sabihin ito sa huling pagkakataon, alisin mo ang paa mo at pagkatapos ay panasan mo ang upuan para sa akin." Dahil hindi kikilos si Daniel. Nagalit si Fred. Paano niya malilinis ang upuan para sa isang bagong dating nakasama ng marami sa kanilang mga kamag-aral sa paligid nila? Namula si Fred habang nagmumura siya. "Roy, matigas ang ulo mo, di ba?" "Okay." Kinuyam niya ang isa pa niyang kamao at hinampas ito sa mukha ni Daryl ng mabagsik. Nagulat na maraming estudyante sa kanilang paligid.
Madalas nag-away si Fred at nagdulot ng kaguluhan sa paaralan. Siya ay hindi kailanman nakalaan sa kanyang mga galaw. Si Daryl ba ay mabugbog hanggang mamatay sa suntok ni Fred na nakarating sa kanya. Biro ni Daryl at lakas na nakabuo sa kanyang mga kamay. Thump, thump, thump. Dumaan si Fred suntok sa walang laman na hangin. Siya ay umuurong paatras mula sa malakas na epekto, at ang kanyang puwit ay lumapag sa lupa. Ano? Ang suntok ni Fred ay hindi nakuha kay Daryl. Nagulat ang karamihan. Tumayo si Fred mula sa lupa at sumigaw sa marami sa kanyang mga tagasunod, "Ano ang ginagawa ninyo? Humayo ka at kunin mo siya." Sino marami sa kanyang mga tagasunod ang agad na nag-react. Ang ilan sa kanila ay malapit na palibutan si Daryl nang tumunog ang klase bell pagkatapos. Dahan-daang binuksan ng pinuno ng history class ang pinto at naglakad papasok sa silid-aralan. Ito ay isang klase sa kasaysayan. Ang guro ay isang batang babae na nasa maagang edad 20s. Ang kanyang pangalan ay Alicia Walls, at siya ay isa sa mga tanyag na guro sa paaralan. Na si Alicia ay may hawak na isang salansan ng mga papel sa kanyang kamay habang sinabi niya, "Lahat, bumalik sa inyong mga pwesto. Magkakaroon kami ng pagsubok ngayon." Nagpalitan ng tingin sina Fred at ang kanyang mga tagasunod bago sila bumalik sa kanilang pwesto. Kahit na bata si Teacher Alicia ay mahigpit siya. Ang mga mag-aaral ay hindi nang ahas na suwayin siya. "Hahatid ka namin pagkatapos ng klase, brat." Tinuro ni Fred si Daryl at binulong ang mga salitang iyon. Hindi binigyang pansin ni Daryl si Fred, umupo lang siya sa kanyang upuan. Nakaramdam siya ng mapait habang tinitignan ang guro ng kasaysayan sa plataporma. *CKT, kailangan kong kumuha ng pagsubok sa aking unang araw. Wala akong alam tungkol sa kasaysayan ng kontinente na ito. Sigurado akong makakakuha ako ng isang 0. Di nagtagal, lahat ng papel ay naabot. Sumulyap si Daryl sa mga tanong. At tama siya, hindi siya nakasagot ng kahit isa. *CK. Kabanata 1057. Nahilo si Daryl nang tumingin siya sa papel ng pagsusulit. Maaaring alam niya ng kaunti kung ito ay ibang paksa. Ngunit wala siyang ideya tungkol sa kasaysayan. Paano sa lupa siya may malalaman tungkol sa kasaysayan ng Miscellaneous? Napakamot ng ulo si Daryl. Nako! *CK. Walang ibang paraan palabas ngunit upang mabuo ang mga bagay. Matapos niyang mapag-isipan, kinuha ni Daryl ang kanyang panulat at nagsimulang magsulat ng walang katuturan. Nang matapos niya ang huling tanong, naramdaman ni Daryl na parang tinatangay ang kanyang buong isipan. Matapos niyang maabot ang mga papel, nakahinga na rin siya ng maluwag. Hindi alam ni Daryl kung paano siya nakaligtas sa kanyang unang araw sa pag-aaral. Sa sandaling tumunog ang kampana ay nais ni Daryl na tumawa sa kanyang sarili. Sa wakas ay napalaya siya. Si Daryl ay sumunod sa likuran ng karamihan at bumaba hanggang sa ibaba. Pagkatapos, napagtanto niya na sumunod sa kanya si Bobby. "Bakit mo ako sinusundan?" Nagtatakang tumingin kay Daryl. Kay Bobby napakamot ng ulo si Bobby. Ang mukha niyang mabilog ay mukhang medyo awkward. "Kapatid Daryl, sama-sama tayong tumambay mula ngayon." Nagulat si Bobby nang hamanin ni Daryl si Fred. Walang nang ahas na hamanin si Fred sa paaralan. Daryl na tila napakalakas at matapang. Nagpasya si Bobby na talakayin si Daryl bilang kanyang nakatatandang kapatid mula noon at pasulong. "Ano?" Natigilan si Daryl. Tapos nakangiti niyang sabi, "Ano ba ang gusto mo sa akin? Mag-aral ka lang ng mabuti." Si Daryl ay nagpunta sa Mist Lauren para sa Dragon Essence. Hindi upang makakuha ng isang nakababatang kapatid. Akala niya kakaiba ang makabuo ng isang ligaw na ideya si Bobby. Pagkatapos, tumalikod si Daryl at humakbang patungo sa gate ng unibersidad. Sa malayo, nakita niya ang magkapatid na Box. Pupunta sana si Daryl upang makilala sila. Pagkatapos, nakarinig siya ng isang malakas na sumpa. Aba! Higit sa 100 malalakas na kalalakihan ang dumaan sa gate. Ang mga lalaking iyon ay tinulak ang mga mag-aaral sa kanilang paraan at tumakbo papunta kay Daryl. Si Fred ang nanguna sa kanila.
Hoy! Sakar. Hawak ni Fred ang isang baseball bat sa kanyang kamay at itinuro ito kay Daryl na naglakas loob na huminin siya sa klase ng mas maaga. Hindi siya papayag ng ganoon kadali. Bago natapos ang pag-aaral, tumawag si Fred at ipinatawag ang mga piling tauhang bodyguard sa kanyang pamilya. Ang mga tanod na iyon ay dumaan sa mahigpit na pagsasanay. Siya yun. Palibutan mo siya. Umungal si Fred habang nakaturo kay Daryl. Namula ang mga mata. Mabilis na pinalibutan ng mga bodyguard ni Fred si Derry. Wow! Tapos na ang paaralan. Kaya't daan-daang mga mag-aaral ang nagtipon sa gate, karamihan sa kanila ay pinanood ang kaguluhan mula sa malayo. Pinagtawanan pa nila si Daryl. Ang batang ito ay naglakas loob na huminin si Fred sa klase, marahil ay pinagsisisihan niya ito ngayon. Sa gayon, paglingkuran mo siya ng tama. Bakit ba siya kikilos ng mayabang na baguhan pa siya? Mukhang makakakuha kami ng magandang palabas. Si Ashley at Tiffany ay nagtuloy na nagtataka. Ang kaguluhan ay naakit ang kanilang pansin nang makita nila na napapaligiran si Daryl. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Mukha namang mayabang si Fred nang lumingon siya kay Daryl at malamig na sinabi, "Hoy, brat. Walang nang ahas na magpakita sa akin sa One High University. Bayaran mo ang presyo para doon." Itinaas ni Fred ang baseball bat at hinampas ito kay Daryl. "Hoy! Huwag kang magdulot ng gulo sa gate ng paaralan." Bigla, isang security guard ang lumakad papunta sa kanila at sumigaw. Moldita na isinumpa ni Fred. Mabilis niyang winagayway ang kanyang kamay at ipinadala ang kanyang mga tauhan sa eskinita sa kabilang kalye. Hindi takot si Fred sa seguridad. Ngunit naisip niya na mas mabuti na maglaro ng ligtas dahil maaaring hindi niya maiwasang maalarma ang mga awtoridad ng paaralan. "Halika dito, brat. Pupunta ako sa eskinita sa tapat ng paaralan." Tinuro ni Fred si Daryl at kinamayan siya. Ngini siya ni Fred. Alam niya na hindi maglalakas loob si Daryl na sumama sa kanya. Kung sa bagay, ang dami niyang tao hanggat sumama si Daryl sa kanya, paluluhuran siya ni Fred at humingi ng paumanhin sa publiko sa kanya. Akala niya iyon ang mas mabuting paraan upang maibsan ang kanyang galit kaysa sabugbugin si Daryl. Kabanata 10:58. Wall sa isang iglap, ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl. Lahat ay nakatuon sa kanyang reaksyon. Fred ay nagdala ng maraming mga tao. Ang batang ito ay dapat na masyadong takot upang sumama sa kanya. Kalokohan. Isang foul lang ang sasama kay Fred. Ang isa ay naghahanap ng gulo upang magawa iyon. Kung ako, humihingi lang ako ng mabilis na marinig ni Daryl ang mga komento. Ngunit ngumiti siya ng mahina. Tapos, tumingin siya kay Fred at nagdagdag. Napakahusay. Matapos niyang sabihin iyon ay naglakad muna siya patungo sa eskinita. Pumayag siya. Kasiya ay dapat na baliw. Maraming mga mag-aaral ang umiling-iling ang kanilang ulo nang walang ingat ang batang iyon ay isang tunay na takot. Hindi maraming mga tao ang maglakas loob na huminin si Fred sa buong One High University. Ate, si Tiffany, na nakatayo sa di kalayuan, ay bumulong kay Ashley. "Ate, maloko ba si Daryl? Papatayin ba siya ni Fred kung pupunta siya sa eskinita? Ano ang dapat nating gawin? Halika at tingnan natin si Daryl." Ang bodyguard nila, kung tutuusin, walang pakialam na sinabi ni Ashley. Si Daryl mismo ang nagsanhi ng gulo. Hayaan siyang gawin ang nais niya. Nag-atubili si Tiffany at sinabi, "Kung gayon hintayin natin siya dito. Maaaring mapinsala siya sandali. Matutulungan natin siya upang makakuha ng isang ambulansya pagkatapos." Pinuno ng mga mag-aaral ang pagtatapos ng LA. Ngunit wala sa kanila ang naglakas loob na pumasok upang tingnan ang away ay magaganap sa lalong madaling panahon, at lahat ay natatakot na sila ay magiging pinsala sa collateral. Kaya walang mineral ang naglakas loob na pumasok at bantayan ang laban. Naghihintay lang sila sa labas ng eskinita. Samantala, sa eskinita, pagpasok pa lang ni Daryl sa eskinita,
Nakita niya si Fred at ang kanyang mga bodyguard na nag-set up ng isang pormasayo. Nakatitig si Fred kay Daryl na may nakamamanghang hitsura, walang puwang para sa negosasyon. Brat, dahil magkaparehas kami ng klase, hindi kita hahihirapan ng mga bagay. Maaari ka ring lumuhad at humingi ng tawad sa akin ngayon. Huwag kalimutang kumatok ng malakas ng ulo sa lupa ng ilang beses. Kung magagawa mo iyan, kung gayon baka hindi mo na kailangan pang magdusa. Maraming mga tao kasama si Fred, ngunit si Daryl ay nag-iisa ang mga may alam na mas pipiliin na huwag makipag-away. Gayunpaman, simpleng ngumiti si Daryl. Hindi ako hihingi ng tawad, *CK Yugo, beat him UPL get him. Galit si Fred nang marinig iyon. Agad na pinalibutan ng mga bodyguard ni Fred si Daryl. Nais ni Daryl na tumawa nang makita ang mga bodyguard na iyon. Libo-libong mga sundalo at kabayo ang hindi sapat upang talunin si Daryl. Pabayaan ang ilang mga bodyguard. Madali lang masiksik sila ni Daryl hanggang sa mamatay sa pamamagitan lamang ng kanyang mga daliri. Gayunman, si Daryl ay nagpanggap ng isang gulat na mukha sa kanyang mukha at sumisigaw. Fred, baliw ka, mga kaklase namin, at nakakuha ka pa ng isang taong masisisi ako. Hindi ka ba natatakot na sasabihin sa guro Rene? Magulat sa guro. Tumawa si Fred. Boy, nasa kindergarten ka ba? Gusto mong maghanap ng guro para sa bawat munting issue. Iyon ay masyadong nakakatawa. Hit mo siya. Hampasin mo siya. Ang mga bodyguard ni Fred ay iginuhit ang kanilang mga stick at hinampas ito kay Daryl. Umiwas si Daryl at umiwas sa mga atake. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawa sa kanilang mga kwelyo at sinampal ang bawat isa. Boom! Bago pa magreaksyon ang dalawa ay nagsalpukan na sila at naglabas ng malungkot na sigaw. Pagkatapos, natamba sila kaagad. Oh, bakit kayong magkasabay na naglalabasan? Bakit kayo nagkabungguan? Pangaasar ni Daryl. Ayaw niyang ilantad ang kanyang lakas. Kinuha ni Daryl ang isang ladrilyo mula sa lupa at sumugod sa karamihan ng tao. Ito ay tulad ng isang away sa kalye, nagawa niyang bugbugin ang ilan sa mga tanod sa lupa. Hindi na ito tumagal kaysa sa 20 segundo bago ang mga bodyguard na inilatag sa lupa sa mga random na postura. *CK. Walang silbi. Napakarami sa kanila. Ngunit hindi nila nahuli ang isang bata. Galit na galit si Fred, namula ang mukha niya habang nagmumur. Nginitian siya ni Daryl. Fred, ang iyong mga kalalakihan ay hindi mabuti. Pagkatapos, mabilis na sumugod si Daryl at hinampas ang mukha ni Fred ng isang mabangis na suntok. Si Daryl ay hindi gumamit ng anuman sa kanyang panloob na enerhiya, ngunit malakas pa rin ito. Ouch! Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Fred habang lumilipad ang kanyang katawan ilang metro ang layo, nawala pa ang kanyang mga ngipin bago pa tumayo si Fred. Naglakad palapit sa kanya si Daryl at hinubad niya ang damit ni Fred at pinagputol-putol. Pagkatapos ay kinuha niya si Fred at ang kanyang mga tanod at itinali ang mga ito sa isang kalapit na malaking puno. Kabanata 10:59, Daryl, ikaw, takot na takot si Fred. Siya at ang kanyang mga tanod ay nakatali sa isang puno. Paano kung nakita sila ng ibang tao sa isang nakakahiyang sitwasyon? Lalo siyang nahiya sapagkat hinubad ni Daryl ang kanilang sinturon matapos niyang atali sa puno ang kanilang pantalon ay nag-fell off. Kaya't si Fred at ang kanyang mga bodyguard ay naiwan sa kanilang damit na panloob. Tingnan natin kung paano kayo makakaalis dito. Tumawa si Daryl, tuwang-tuwa siya. Hintay ka lang. Daryl, hintay ka lang, sigaw ni Fred sa galit, parang sasabog siya. Siya ay isang marangal at mayaman na batang Panginoon. Nahiya siya nang napahiya siya sa ganoong paraan. Tumingin si Daryl kay Fred at sinampal. Sampal. Hindi ginamit ni Daryl ang kanyang panloob na lakas, ngunit malakas at malinaw ang tunog nito. Arg! Ungol ni Fred samantala. Sa labas ng eskinita maraming mga mag-aaral ang nakatayo sa labas ng eskinita nang marinig nila ang mga hiyawan mula sa daanan.
Ang mga mag-aaral na iyon ay tumingin sa bawat isa na hindi nila sigurado kung ano ang nangyari doon. Anong sitwasyon? Bakit pakiramdam ko si Fred ang binugbog at hindi ang bata? Ay, halika. Imposible iyan. Mag-isa lang siya. Paano niya matatalo si Fred at ang mga bodyguard niya? Sumulyap sina Ashley at Tiffany sa bawat isa habang nakikinig sa mga komento ng iba. Ate, maaaring nanalo si Daryl sa laban. Si Tiffany ay puno ng pag-usisa, sabik siyang pumunta sa eskinita. Papasok ba kami at titingnan? May pagkausyoso din si Ashley. Kinagat niya ng mariin ang labi habang tumango at sinabing, "Opo, umalis na tayo at tingnan kung ano ang nangyari." Nang makita ng ibang mga mag-aaral ang mga kapatid na box na pumasok sa eskina, sila ay sumunod sa kanila. Pagpasok pa lang nila sa eskinita at nakita ang eksena doon, natigilan ang lahat. Si Fred at ang kanyang mga bodyguard ay nakatali ang kanilang mga kamay. At nakakabit din sila sa isang malaking puno. Tila nawala ang kanilang pantalon, mayroon lamang silang underwear. Ang mga kapatid na babae ng box at ang iba pang mga batang babae ay bulalas matapos silang mapang-angga ng ilang sandali. Namula sila at mabilis na lumingon. Natigilan din ang mga lalaki. Damn it! Nanalo si Daryl. Kahit nakasama sa laban ang ilang dosenang kalalakihan, paano ito nagawa ng bata? Hindi na inaasar ni Daryl si Fred habang maraming tao ang nagbuhos sa eskinita. Tinapat niya ang alikabok sa kanyang katawan at naglakad palayo. Ang mga mag-aaral na naroon upang panoorin ang kaguluhan ay nagbigay sa kanya. Ang kanilang mga sorpresang puno ng mata ay nakatuon kay Daryl. Hindi alintana ni Daryl ang mga titig na iyon. Walang pakialam ang mukha niya nang mabilis siyang umalis sa eskinita. Wow! Matapos si Daryl left, huminga ng malalim si Fred at sumigaw sa mga nagmamasid sa kanya, "Ano ang tinitignan mo? Kayong mga tao." Lumapit at talikuran ako ng mabilis. Tila galit na galit si Fred nang sinabi niya iyon. Piliin ito. Isang nakakahiyang araw. Mayroon lamang siyang isang pares ng damit na panloob sa harap ng maraming tao. Agad na tumakas si Fred at ang kanyang mga tanod sa lugar, para silang tumatakbo para sa kanilang buhay. Samantala, nakarating na si Daryl sa dulo ng eskinita. Pumara siya ng taxi at nagmamadaling bumalik sa villa. Pagkalabas pa lang niya ng taxi, nakita niya si Tiffany sa may pintuan. Ang mga kapatid na babae ay hinimok pa uwi. Siyempre, mas mabilis ito kaysa sa taxi. "Hoy! Talo ka ba talaga sa mga bodyguard ngayon?" tanong ni Tiffany kay Daryl. Ang mga mata ni Tiffany ay puno ng mga pag-aalinlangan. Naalala niya na hindi man lang natalo ni Daryl ang nakamaskarang lalaki noong nakaraang gabi. Kabanata 1060. Mayroong higit sa isang dosenang mga tao sa eskinita na iyon, at si Daryl ay madaling makitungo sa kanila. Tumawa si Daryl. Pangalawang batang miss. Ang lalaking nakamaskara mula kagabi ay isang nagtatanim na si Fred at ang kanyang mga bodyguard ay ordinaryong tao lamang. Siyempre, madali ko silang mahawakan. Tumango si Tiffany. Bigla, may naisip siya, sinaman niya ng tingin si Daryl. "Nga pala, kapag ipinakilala mo ang iyong sarili sa klase ngayong umaga, sinabi ko sa iyo na gumanap ka ng talento. Gaano ka manggahas na hilingin mo sa akin na sumayaw ako sa iyo? Napakatapang mo." Galit na tinuro ni Tiffany sa swimming pool. "Pumunta ka at bitawan ang tubig mula sa pool. Linisin mo at punan muli ang tubig." Pagkatapos, umakyat si Tiffany na may mayabang na ekspresyon sa mukha. Agad na dumilim ang mukha ni Derry. Pickle, iyon ay isang biro lamang. Bakit ba mapaghiganti ang batang babae? Kailan tatapusin ang paglilinis ng isang malaking swimming pool? Makalipas ang ilang minuto, nilinis ni Daryl ang swimming pool nang hindi gusto habang pinagmumuni-muni niya ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Hindi ito matutuloy sa ganito. Binigyan siya ni Tiffany ng maraming mga random na gawain. Paano siya maaaring magkaroon ng oras upang siyasatin kung nasaan ang Dragon Essence? Maghanglang sana siya doon. Biglang, inspirasyon ni Daryl.
Naisip niya ang isang mahuhusay na ideyal, maaari siyang magpanggap na si Tiffany at lahat ng patriarka ng pamilya ng Box upang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ng Dragon Essence. Pinangalanan ni Daryl ang ventriloquism sa Elysian Island, maaari niyang gayahin ang tinig ng ibang tao. Itinuro ng Grandmaster ng Langit sa kanyang asawa ang kasanayang iyon. At si Daryl ay nagtago sa ilalim ng kama nang marinig niya ang aralin, maaari niyang gamitin ang kasanayan upang gayahin ang tinig ni Tiffany at tawagan ang kanyang ama. Pagkatapos, maaari niyang tanungin siya tungkol sa Dragon Essence. Si Daryl laughed discreetly. "I am so smart then." Derry called Felix. "Felix, bibigyan kita ng isang numero ng telepono. Mangyaring iClone ito at bigyan ako ng SIM card kaagad posible." Daryl said as soon as the line connected. To clone a SIM card meant to get a SIM card with the same phone number. Well, gagawin ko kaagad ito. Mabilis na pumayag si Felix nang mapansin ang pagkasabik sa tono ni Derry. Ibinigay ni Daryl ang numero ni Tiffany kay Felix. Makalipas ang kalahating oras, pagkatapos malinis ni Daryl ang swimming pool, tinawag siya pabalik ni Felix at sinabi na pinadalhan niya ang isang tao sa mansyon kasama ang SIM card. Maghihintay ang taong iyon sa labas ng mansion. Nang makuha ni Daryl ang SIM card, tuwang-tuwa siya na mabilis siyang bumalik sa kanyang silid. Pagkasara niya ng pinto, inilagay ni Daryl ang SIM card sa kanyang telepono at idinial ang numero ni Robert. Hindi nagtagal, nakakonekta ang tawag. "Tiffany, anong problema?" Narinig ang banayad na tinig ni Robert sa telepono. Kinuskos ni Derry ang apple ng Adam niya at ginampanan ang ventriloquism upang gayahin ang tinig ni Tiffany. "Wala na. Medyo nag-aalala lang ako sa lalaking nakamaskara na pumasok sa aming bahay kagabi. Medyo natakot ako." Sinubukan ni Daryl ang kanyang makakaya upang malunod ang isang ngiti. Fake it. Ito ay medyo hindi komportable na magsalita tulad ng isang babae kung may ibang mga tao sa paligid niya sa oras na iyon. Tiyak na mabibigla sila nang marinig ang tinig ni Daryl. Parehas ito kay Tiffany at kahit si Robert ay hindi napansin ang anumang mali sa tawag. Ngumiti siya at inalo ang kanyang anak na babae. "Ayos lang. Huwag kang mag-alala, Derry. Ang bodyguard, protektahan ka." Si Daryl ay natural na tumugon. "Oo. Ngunit nasaan ang Dragon Essence? Bakit maraming mga tao pagkatapos nito?" Matapos niyang sabihin iyon, naramdaman ni Daryl na parang tumalon ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Tumawa si Robert. Ang kanyang tono ay nanatiling banayad habang sinabi niya, "Mahal kong anak na babae, ang Dragon Essence ay pamana ng aming pamilya. Iningatan ko ito sa pinakaligtas na lugar ng ninuno ng aming pamilya, ang Ancestral Hall ng pamilyang Box." Masayang-masaya si Daryl. Halos tumalon siya ng tuwang-tuwa. Tumawa siya. Fake. Hindi ito madali. Ngunit sa wakas nakuha na niya ang sagot. Nagpatuloy ulit siya sa pagtawa.